Masaya si Greg Slaughter sa kanyang pagbabalik at sinabi pa niya, "I am so excited." At PBA drafted na si Ben Phillips, big man ng Converge, pero mukhang malabo makapaglaro sa Converge dahil sa ganda ng family business nito sa US. Terence Romeo, bakit nga ba pinagbawalan maglaro sa Zamboanga Valientes? At former Barangay Ginebra Donald Gumaro, inaasahang magbabalik hardcourt na. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. So alam nyo bang muntika na palang makapaglaro si Terence Romeo para sa team na ng Zamboanga Valientes para sa isang 1-week tournament doon sa Zamboanga, Sibugay, na siyang muntika na nga ring mag-reunite sa iisang team, sila Vic Manuel, Kit Jimenez and Terence Romeo. Kaya lang hindi nga pinayagan na paglaruin si Terence dito sa Zamboanga Valientes ng mother team nito na Terra Firma Jeep sa PBA, na kung say ayon nga sa naging update ni Sir Snow Badwa patungkol dito, credit po, no ang isinagot ni Terra Firma Team Manager Ronald Tubid patungkol dito. So siguro kahit na sabihing pwede namang payagan gaya ng sinasabi dito, lalo't LGU event, bilang fans gets natin yung sitwasyon ng Terra Firma. Unang-una, si Terence, pro basketball player talaga na may live contract sa PBA sa team ng Jeep. Pangalawa, alam naman siguro ng lahat na prone na nga po sa injury etong si TR7 din. Paano kung sakaling ma-injured? Pero wag naman sana, 'di ba? Kahit ipapagamot pa or sasagutin iyan ng kabila, sa huli, Terra Firma pa rin naman na magsasuffer sa huli dyan dahil may kontrata sa kanila. Pero hindi naman nila magagamit, 'di ba? Kung halimbawa man lang 'yon. So yun, goods din para sa opinion natin yung ginawa ng Jeep dito para sa pagdedesisyon na hindi pagpayag para paglaruin si Romeo sa ibang team. Siguro naman familiar din kayo kay former Green Archer big man Ben Phillips. So siya nga ang 21st overall pick sa nakaraan lang na PBA 2024 PBA Rookie Draft. So bagamat na-drop siya ng Converge Fiberxers sa PBA, pero magpahanggang ngayon hindi nga natin siya nakikita man lang maglaro sa nasabing team na ito. Ang masama pa nga dyan baka nga hindi na raw ito bumalik ng Pilipinas para maglaro ng basketball, dahil gaya na lamang sa naging update nitong si Sir Snow na siyang pinost nga din inside of the PBA, credit po, sinasabi rito na breaking, rookie ng Converge na si Ben Phillips baka hindi na makapaglaro para sa kanila dahil sa family business nila sa US. Kuliglig told me that there is only 1% chance of Ben Phillips returning to the Philippines to play basketball. The PBA 2024 draft 21st overall pick by Converge is reportedly basking in a lucrative business in the US. 1. Hospital care provider, selling medical supplies, equipment, and products in Ohio. 2. Has connections with the Cleveland Cavaliers. 3. Writes books which are being sold at Amazon, where he already published 3. He earns twice or maybe thrice a maximum rookie pay in the PBA. Source, Sir Snow Badwa. So para sa atin, as opinion natin dito, nakakapanghinayang yung gaya ni Ben Phillips dahil si Ben talagang yung talent niya sa basketball naandun as a big man. So nakita yun nung panahong naglaro siya dito sa LaSalle Green Archers. Kita mong dominant big man din siya, mabilis at talaga namang sobrang hustle din. Bukod dyan as a athletic big man, nadala niya nga yung skills niya ng ligsi at taas at sipag niya sa pagtalon, yung kanyang ginawa noon as a volleyball player patungong basketball. So syempre, bagamat napabalitang may kalabuan ang pagbabalik nito dito sa bansa dulot ng family business, so para sa atin nakakapanghinayang lang yung dagdag bigs na rin sana ito sa Converge kaya lang hindi pa nga mukhang para sa kanila yung pagkakataong ito. At dito tayo sa patungkol kay Greg Slaughter.
eto na ang pagbabalik hardcourt muli ni 7-footer big man Greg Slaughter. So gigil na nang makapaglaro si Greg para sa hometown nito sa Cebu, para sa team ng Cebu Classic sa 2025 MPBL season. So inamin nga ni Greg na sobrang excited siya na i-represent itong hometown niya dahil itong araw yung tahanan niya. So sobrang saya niyang araw po nung magkaroon siya ng oportunidad na i-representa itong hometown niya, na kung ay proud Cebuano nga rin raw siya. Sa mga hindi nga po nakakaalam dito unang nakilala si Greg Slaughter sa Cebu sa University of the Visayas Green Lancers, na kung ay nakakuha ng 3 CESAFI Championships and earning 2 MVP awards. Bago pa man ito, naglaro sa Ateneo Blue Eagles at bago rin siya nag-PBA, na kung saan nakakuha ng 4 na kampyonato sa Ginebra. At syempre sa PBA, bukod sa paglalaro niya sa team ng Ginebra, naging player din ito ng team ng Northport Batang Pier. Bago pa man napadpad sa Japan B-League para sa team ng Rising Zephyr Fukuoka sa Division 2 sa Japan. At bago nagbalik Pilipinas, na kung saan nakapaglaro sa liga dito sa MPBL para sa team ng Manila Stars. At ngayon, eto't nagbabalik siya sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang hometown sa Cebu, na siyang inaasahan naman ngayong maging sentro or center nila para sa team ng Cebu Classic para maglaro sa MPBL ngayong paparating na bagong season. So yun. At mapunta naman tayo rito kay Donald Gumaro. Matatandang si Donald Gumaro ay isang former Barangay Ginebra guard na siyang nakitahan dito sa Ginebra noon ng talent as a court brilliance, good facilitator, shooter at mahusay ring defender. Si Gumaro, mas nakita nga ang laro nito sa on tour panahong hindi pa pinaglaro noon yung mga main player ng Gins sa pre-season game ng PBA. At doon nga nakita yung talent talaga niya na husay. At syempre, sa mga hindi nakakaalam, minsan na rin nagustuhan ni Coach Tim ang laro nito dahil sa buong araw ang loob nito kahit crucial. Mabilis at maaasahan din talaga. Kaya lang, ng mga panahong yon talaga namang ang lalim ng lineup nitong Gins na kung saan hindi nga siya basta-basta noon nabibigyan ng minuto. Pero pag ginamit naman nga siya or hinugot, talaga namang gumagawa. So biruin mo panahong PBA 3x3 naglaro din ito sa Ginebra 3x3. Tapos biglang gumanda yung kanyang ranggo, umakyat pa nga po bilang player sa PBA sa original Ginebra team na kilala bilang NS team. So matagal-tagal din nakasama at naging bahagi ng Ginebra siya bago pa man ito nawala dito. At ngayon may good news naman patungkol sa guard niyang ito, na kung ay isa ito sa maaaring madagdag pala sa ngayon dito sa team ng Pampanga Giant Lanterns sa liga sa MPBL, na kung saan ayon nga sa naging update ni PBA Insider News, credit po, I heard that Pampanga Giant Lanterns is rebuilding a new team after the departure of their back-to-back MVP Justin Baltazar on their team. Our source told that Larry Muyang and Donald Gumaro is eyeing by the Pampanga Giant Lanterns this upcoming 7th season of the MPBL. These two players might expire their contract on their PBA teams on April 2025. Source, MPBL Insider. So yun, kung magkataon, possible balik hardcourt na muli itong si Donald Gumaro na siyang matagal-tagal ding hindi nasilayan sa hardcourt. So yun,